Good morning, everyone. Magandang umaga po and welcome to El Shalom City Sanctuary Church. Handa na po ba tayo? Naku, ano man ang mangyari, may bagyo o may tatlong bagyo ang dumaan, andito pa rin tayo sa simbahan. Tuloy-tuloy po yung pagmamahal, yung desire natin na makinig sa presensya ni Lord. Hallelujah. May we call in yung mga bata? Andito ba yung mga anak natin? Yung next generation, and we will be praying for them. Sige po. And I want us to stretch our hands dahil there is power in declaration. Ito po mga batang ito, sila yung magiging leaders ng next generation, and we will train them, we will be praying for them, and we will guide them to what is good and what is right in the sight of the Lord. Sige po, let's close our eyes and stretch our hands to them. Father, we thank you for this morning. We are truly, Lord, and indeed, our hearts are open, Lord, to receive from you. And God, right now, as we pray for these children, we are declaring that their future is bright, that their future, Lord, is already, Lord, prepared by you. God, we pray that they will be guided by your word. And as young as they are, God, we are praying, Lord, na as they go to their Sunday school, their eyes will be open, their ears will be attentive to the word that they are hearing. God, we thank you that habang bata po sila, Lord, na maiintindihan nila ang iyong salita. And as they grow older, Father God, Lord, yung salita mo ang kanilang magiging guide. They will not swerve to the left nor to the right, God, but they will walk in the path that you have prepared for them. Father, we are declaring blessing. We are declaring good health. We are declaring provision. We are declaring, Lord, that they will always be the head and not the tail. So, Lord, today we just speak your blessing over them, and Lord, cover them by your precious blood. Lord, today as we come, Lord, into your presence, we will worship you. We will receive from your word. Lord, our hearts will be open, God. And we pray, Father, that there will be transformation in our lives, Lord. Even as we hear, even as we, Lord, listen to your word, your Holy Spirit, Lord, will continually convict our hearts. Father, we thank you, God, that you have called us from glory to glory. Lord, magbabago at magbabago kami, Lord. Hanggang dumating ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na ang desire po namin ay patuloy na maging kawangis ka namin. Lord, we bless these people and we thank you, God, that your presence, Lord, will be tangible in this place, God. Bless us indeed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Yung pinaka-the best sa palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Amen. Thank you, God. Thank you, Lord. Sino po dito excited na mag-worship sa ating Panginoon? May I see those hands na excited? Amen. Yung may kasamang sigaw. Amen. Woo! Yung kahit may baha sa labas, no, yung iba sa atin siguro na nakatsinelas lang pumunta dito, yung iba nagbangka, hindi ka papapigil. Amen. Hindi ka mapipigilan. Amen. Sino po dito hindi mapipigilan na kahit anong unos, mapurihan lamang ang ating Diyos. Amen. And before we worship God, let us read Psalms 27 verse 13. Ang sabi doon, I remain confident. Pwede bang sabihin natin, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Sino po dito naniniwala na marireceive mo yung breakthrough mo? Amen. Amen. In the land of the living, habang nabubuhay po tayo, makikita po natin yung goodness ng Lord. Mararanasan po natin ang goodness ng Lord. Amen. If you believe that God is faithful, pwede po ba natin palakpakan ang ating Diyos? And let us worship God in this place. Come on. Hey!
sing now I'm ready. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Sing I'm ready. And now I'm ready for whatever you want to do. Yeah, say, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. Amen. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Yeah, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Yeah, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yeah, come on, clap your hands. Hey. Begin to receive your breakthrough today. Come on, let's sing it out. 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. You sing it out, church. 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. You sing it one more time. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Whoa. An open door. Amen. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Ang sabi po doon sa inaawit natin, God's presence is an open door. Sino po dito nananalangin ka na may magbukas ng pinto ng opportunity sa buhay mo? Amen. Amen. Yung opportunity, yung pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen. At ang sabi doon sa kanta, I know breakthrough is coming. Sino po dito may pinagpe-pray ka? Amen. Healing ba yan? Relationship ba yan? Salvation ba yan? Ang sabi po sa kanta, I know breakthrough is coming. Amen? At ang sabi po doon, it won't stop now. Yung pag-ibig po ng Diyos tuloy-tuloy. Amen? Kahit maulan, kahit may baha, ang pangako po ng Diyos ay tunay. Amen? Are you ready to receive your breakthrough today, church? If you believe, come on, clap your hands for Jesus like this. Come on. Ah!
Hey! Hey! Yeah! Come on! Woo! Come on, declare sick! 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. You say it one more time. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Whoa, whoa, is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence, 'cause your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Joy arise in this place, amen. Hey. Woo. Come on, hands up. Hey. We say oh, whoa, whoa, whoa. We see you turn. You turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, 'cause I have joy. Whoa, you took away my pain. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, yeah. So let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody. Come on, let's jump for Jesus. For He is good. Hey. You have given me a joy that won't stop and will never leave. And so I will praise you with gladness, for you are good. Come on, it's up. Hey. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, yeah. 'Cause let the celebration begin. Make a joyful sing. So come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. 'Cause you have given me a joy that won't stop and will never leave. And so I will praise you with gladness, for you. 'Cause you have given me a joy that won't stop and will never leave. And so I will praise you with gladness, for you are good. Sino po dito ready sumayaw sa ating Panginoon namin? Amen. Sino po dito ready ibigay ang pinaka-the best na praise sa ating Diyos? Are you ready? Woo! Come on! You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now I'll shout for joy.
Wait lang, sabi mo sa katabi mo, ang sabi dun sa kanta, you turn my morning into dancing. Dapat nakikita yung joy sa katabi mo. Amen. Tapigin mo yung katabi mo, dapat sumasayaw tayo para kay Lord. Amen. Sino dito yung ready ibigay yung the best para kay Lord? Amen. Come on. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing, and I'm dancing, and now I'm shout for joy. Tapigin mo ulit yung katabi mo, sabihin mo, medyo gumagalaw na. Amen. Medyo gumagalaw na. Amen. Pwede ba yung sayaw natin, yung talaga nakakatanggal ng baha? Amen. Yung pagpapala ng Diyos, yung babaha sa buhay natin. Amen. Are you ready? Are you ready, church? Come on. Hey. Come on, sing. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. We're gonna shout for you. Turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. And I will shout for joy. And now I'll shout for joy. And I will shout for joy. 'Cause you have, come on, given me joy. Let joy arise in this place, amen. So I will praise you with gladness, for you are good. 'Cause you have given me a joy that won't stop and will never leave. And so and I will praise you with gladness, for you are good. For you are good, Lord. For you are good. God is good. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Kung naniniwala ka talagang mabuti ang Panginoon, sige, bigyan mo ang Lord the best palakpak, the best praise, because He is worthy. He is worthy. He is worthy. You are worthy, God. And today we're gonna have our communion. No? And sa communion, lagi nating nababanggit, no? Ilang beses sinasabi ni Lord dun sa 1 Corinthians chapter 11, no? Verse 23, 24, 25, 26. Sabi niya dun, always, no? Do this in remembrance of me. No? Kasi kailangan natin alalahanin sa Lord this Sunday sa lahat ng ginawa niya sa atin. Dahil, sino dito talagang binagyo ka mula Monday hanggang Saturday? No? Say amen. No? Pero sino dito sinabi mo, hindi ako papapigil? Amen. No? Meron tayong Diyos na, grabe, daig pa yung bagyo dun sa pinagdaanan niya upon the cross. Pero hindi rin siya nagpapigil. And sa kalagitnaan ng bagyo, no? Kay 5, 6, no? Na bagyo yung dumating sa atin. Naramdaman natin yung pagmamahal ng Lord. Amen? Amen? So let's have our communion today. And remember that God remembered us from Monday to Saturday, kaya nandito tayo. Kaya pati yung mga kasama namin online, congratulations, God remembered you, God loves you. That's why you're hearing the Sunday service today. Itaas natin ng tinapay. No, sabi dito sa verse 23 ng 1 Corinthians chapter 11, for I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, sabi mo, thank you, Lord. He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the sacrifice, God. Thank you for the love. Mula noon hanggang ngayon, you took the pain that we cannot take. Those whips are for us. That battered body is for us. Those punishments are for us, God. But you took them into your body. And we remember, God. We remember how you love us. You are willing to give everything for us. And there is nothing in this world that you cannot give.
for your children. And we are your children. We are your sons. We are your daughters. Taas po natin ang cup, ang saro. And sabi po sa verse 25, hallelujah. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." We have a blessed death. We have a blessed promise from the Lord. The Lord died. The Lord will return. Blessed be the name of the Lord. Sabay-sabay po tayong uminom. Hallelujah. We give and praise God. We give and glory. We thank you for your love. We thank you for your blood. We thank you for your blood. There's freedom from disappointments. We thank you for your blood, God. There is healing in our bodies. We thank you for your blood. There is a spirit of conquest. We are victorious and we can conquer everything. Because of your blood, there's forgiveness of sins. Because of your blood, there are miracles, great wonders that you can do using these lives, God. Because of your blood, there's purpose in our lives. Because of your blood, God, there is love. There's a blessed union. There's a divine exchange, God. Yung buhay na dapat paghihirapan namin, kayo na yung naghirap, Panginoon. And we remember your goodness. We remember your love today. Mula noon hanggang ngayon, you are our Savior. You are our God. And we are your people. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pangangalaga sa amin, sa kalagitnaan ng bagyong to. We give you praise. We give you glory. To you be the victory forever and ever. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Thank you, God. Thank you, Jesus. Before we continue to worship, asabi po sa salita natin, Panginoon, that all that I am, praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. He fills my life with good things. My mouth is renewed like the eagle. Sino po dito, alam mo, na tunay ang Diyos sa buhay natin? Amen? Let us not forget, wag po natin kalimutan ang goodness ng Lord sa ating buhay. Amen? And right now, amen, sino po dito naniniwala na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako? Amen? May I see those hands? Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Sa sobrang tindi po ng pagmamahal ng Diyos, tayo po yung may utang pero siya po yung nagbayad. Amen? Amen? And as we continue to worship, meron lang po akong isang tanong. What are the words or ano yung mga salita na sasabihin mo kay Lord kung kaharap mo siya ngayon? Amen? Can we close our eyes? And just begin to have a vision that Jesus is in front of you. Come on, church. Malaya tayong magpuri sa ating Panginoon. If you want to say thank you, come on, say thank you to Jesus. Kung nahihirapan ka na, sabihin mo yan kay Jesus. God cares for you. He will never leave you nor forsake you. Hallelujah.
You woke me up this morning, and my cup is overflowing. You blessed me and I know it, so I owe you my praise. You're the author of my story. When I thought that it was over, but your mercy kept me going, so I owe you my praise. Just sing it out. Praises, oh Lord, you deserve. Oh Lord, you deserve all my praises. Oh Lord, you deserve. Oh Lord, you deserve all my praise. Far from finished, and your grace is still sufficient of it, and that's what makes the heart difference. So I owe you my praise. Now I'm sitting here forgiven, knowing life is worth the living. You're the God of new beginning, so I owe you my praise. Praises, oh Lord, you deserve. Oh Lord, you deserve all my praises. Oh Lord, you deserve. Oh Lord, you deserve all my praises. Oh Lord, you deserve. Oh Lord, you deserve all my praises. Only you deserve. Only you deserve all my praises. Oh Lord, you deserve. Oh Lord, you deserve all my praises. Only you deserve. Only you deserve. When I think of all you've done, when I think of all you brought me through, when I think about your love, I could never say enough thank yous. When I think of all you've done, when I think of all you brought me through, when I think about your love, I could never say enough. When I think of all you've done, when I think of all you brought me through, when I think about your love, I can never say enough thank you, yeah, for the ways that you have made, for the price that you have paid, for your mercies every day sent. That's why I owe you praise, for the ways that you have made, for the price that you have paid, for your mercies every day. That's why I owe you praise, for the ways that you have made, for the price that you have paid, for your mercies every day. That's why I owe you praises. Oh Lord, you deserve. Oh Lord, you deserve all my praises. Oh, you deserve praises. Oh Lord, you deserve. Oh Lord, you deserve all my praises. Only you deserve. When I think of all you've done, when I think of all you brought me through, when I think about your love, I could never say enough thank you. When I think of all you've done, when I think of all you brought me through, when I think about your love, I could never say enough thank you.
That's why I owe you praises. Oh Lord, you deserve it. Oh Lord, you deserve all my praises. Oh Lord, you deserve all my praises. Oh Lord, you deserve. Oh Lord, you deserve all my praises. Oh Lord, you deserve. Only you deserve all my praise. All my praise. All our praise. We owe it all to you, and that's why I owe you praise. We owe everything for your name is so great and greatly. We go into deeper worship. Everything that is in me will praise you. Jesus, you deserve all praise. You deserve all praise. And I'll sing praises to your name. And all Lord praises. Oh, and for your name is great. Come on, church, today let us go into deeper worship, amen. Just like the story of Mary in the Bible, amen. Bago niya po hugasan yung paa ng ating Panginoon, marami pong tao doon. Siguro may mga wealthy people. Pero isa lang po yung focus niya. Si Jesus. Amen. Amen. Can I invite everyone to lift their hands towards heaven? And just focus. Mag-focus lang po tayo sa ating Panginoon sa oras na to. And just begin to praise. I'll sing praises your name. Oh, Lord, come on, deeper. Ibigay po natin yung pinaka-the best para sa ating Panginoon. Hallelujah. For your name is great to be praised. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I'll sing praises to your name. All that is within me, God, I'll sing praises to your name. Oh Lord, 'cause you are great, for your name is great and great. Oh, you're great to be praised. Yes, I'll sing praises to your name. Oh,
church, we sing it out. We give glory to your. Let us go back to simplicity. Amen. That's the only reason why we are here, because we need to worship God and we want to worship God. Amen. Let go of all of your worries today and just praise His name. I'll give glory, and I'll give glory to your name. Hear your people, God. Open heaven, open heaven. We want to experience you today. Oh, your presence is heaven to be praised. I'll sing praises to your name. We wanna hear your voice, just to feel you, God. You worthy of it all. For your name is great and greatly to be praised. Just your voice, we're gonna sing. I'll sing praises, and I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sa lugar na ito, walang ibang pangalan ang may tataas, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And I want you to begin to open your mouth and begin to say, Lord, I sing praises to your name. I worship you. I glorify you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. That's why, Lord, today, we sing praises to your name. One more time. I'll sing praises to your name. Forever grateful, Lord, Oh for Lord, what you have done for us. praises to your name. Forever grateful, Lord, Oh Lord, for the works you have done for my family, for this church, God. That's why, God, we glorify you. We declare, Lord, that your name will be praised throughout the I'll sing world. praises to Lord, your we sing praises to your name. name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say Amen and Amen. Praise the Lord. Mukha namang hindi kayo binaha. Amen. Sa kamampangan, binaha. Sige po, pwede bang bigyan mo ng pinakamatinding ngiti ang katabi mo? Amen. Left and right. Paghanap ka ng 5 tao. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod. At sabihin mo sa kanya, mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kailan may di kita'y bababalik, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita. Amen. Mahal na mahal
Panginoon sa araw nito? Parang mahina pa. Ulitin natin. Sino po ang excited sa tahanan ng Panginoon? Sino po ang excited sa word ni Lord sa bawat isa sa atin? Amen. Praise the Lord. I want to greet everyone who are here. You made it at church. Amen. Palakpakan mo ang sarili mo. Palakpakan mo yung katabi mo. Amen. And I believe there are many of our people na ngayon ay binaha talaga na po. So right where you are, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga cellphone, sa inyong mga TV na nagla-livestream ngayon, I greet you. A blessed day. I pray na humupa na po ang tubig sa inyong mga lugar. Ano po? And if you can, ano po, mamaya, kung medyo na-late lang po kayo, we are still welcoming you at nice po namin na lahat kayo ay makadalo rin dun po sa ating church sa SM Cinema 6. Everybody say amen to that. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So let's pray. Father, we thank you because today you are here. At dahil nandito ka, Panginoon, mangungusap ka sa aming mga puso. Lord, hindi namin palalampasin ang araw na ito na hindi kami makakakuha ng word from you. I pray, Lord, that as we will begin to step into the Holy of Holies, we will hear you. Lord, I pray that the spiritual ears of every person that is hearing the word today will be open. Let them who can hear the word of the Lord today. So, Father, I thank you because once again, mararanasan ka namin, Panginoon. Once again, ang iyong kamay ay ito ay ipapatong mo sa aming mga buhay. At Lord, maraming salamat dahil ngayong araw na ito, kasama ka namin. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. At lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. You may now be seated in the presence of God. Amen. It was 2006, ano po, nang una ko pong ligawan si Pastora Malu. Sabihin natin sabay-sabay, first time. Siguro po marami sa inyo ay kilala nyo naman po ang pinakamagandang babae sa balat ng lumpia para sa akin. Ano po? Ayun po siya, yung napakagandang babae doon. And it was 2006, ano po, nung ako po ay nanligaw sa kanya. It was a really good time. Ano po, it was a time na kami po ay nagkakilala. Ano po, nagkakilala kami dahil ang ate ko po at yung kanyang kuya ay magkasama sa Amerika bilang mga nurses. Ano po? Lingid sa inyong kaalaman for some of the new people, si Pastora Malu, she is an ICU nurse. Ano po? Nurse po siya sa Amerika. And sila po yung grupo ng mga nurses doon. And pinakilala po siya ng, kasi po sabi nung kapatid niya, meron ba kayong kakilala para kay Lou? No? Kasi po broken-hearted siya noon. Ano? May kakilala ba kayo? Sabi niya. Pero ang requirement, kailangan barako, sabi niya. Sabi nung ate ko, may barako dito. Yung kapatid ko, sabi niya. So ako po yun. Amen? And nag-email po ako sa kanya. It was a good time. Ano po? Nagkakilala kami. Umuwi siya sa Pilipinas. Akala niya, at that time ako po nasa transition from the world to the word. Gusto sabihin nun, ano po, 2006, kauuwi ko lang from the world. No? Dahil po 14 years akong sa kamunduhan, modelo ako noon, ano po, at talagang wasak-wasak ang buhay ko. Pero ako po nagta-transition, dahan-dahan. Nasa proseso ako, nasa Bible school ako. Akala niya kabanal-banalan ako. Hindi niya alam, kabanu-banuhan pala ako. Ano po, ginawa ko lang pong face powder ang Bible school noon. Ano po? Ginawa ko lang pong deodorant para po yung mga kasalanan ko, yung kalokohan ko ay may tago ko. So, sa tingin niya, ano po, napakabanal naman ang aking magiging asawa, ang aking manliligaw, ang magiging boyfriend ko. Pero hindi niya po alam, nasa process po ako. Sabihin na sabay-sabay process. So one day, gulo-gulo po ang aking buhay, no? At naging kami, pero naghiwalay po kami. Sabihin mo sa akin mo, naghiwalay kami. Yung mga naghiwalay dyan, ano po, na mag-boyfriend at girlfriend, So, sa akin, ano po, talagang masakit yun kasi I didn't know the Lord that time. I was just, ako po ay nag-church lang, nagba-Bible school, but I didn't have a personal encounter with Jesus. Pero na-encounter ko ang Panginoon. Ano po na-encounter ko ang Panginoon? At nung na-encounter ko siya, ano po, sabi ko, Lord,
Hindi ko ibabase ang aking magiging love life, sa nararamdaman ko lang. Pero ang love life ko ay ibabase ko muna sa'yo. So naging kami, pinaghiwalay kami. Ang sabi ng mga kapatid niya, lahat sila, si Pastor Lito, yung nag-preach dito last Sunday, sabi niya sa akin, hindi ikaw ang maging asawa ng kapatid namin. Talaga pong rekta, Parang Boy Abunda, tsaka yung mga panel. So, ang nangyari, naghiwalay po kami, and for 2 years, sabi nila, hindi kayo magkikita, hindi kayo mag-i-email. Kanina po binabasa ko yung mga email namin dalawa. It was May of 2006 nung kami po ay nag-i-email. Ang tagal na nun, mga kapatid, Pinanganak na ba kayo doon, yung mga kabataan dito? 2000, pinanganak ka pa? Hindi pa daw, sabi ng kabataan natin doon. 2006 nung nag-i-email kami. And sabi ng mga kapatid niya, hindi kayo magkikita, hindi kayo magtatawagan, hindi kayo mag-i-email, hindi kayo magfe-friendster. Wala pa pong Facebook noon, mga kapatid. So, sumunod po kami. Everybody say the word obedience. At alam niyo po, one day, nagkaroon ng revival dito sa El Shalom. Talagang dami ng mga tao dito. Yung tubig ng buhay umaagos dito. And one day, nabalitaan po nung pastora nila sa Mabalacat, yung ginagawa ng Panginoon dito. Alang sabi niya, Pastor Jonel, mag-preach ka dun sa simbahan namin dun sa Mabalacat. Alam niyo po, nag-preach po ako doon. At nung nag-preach ako, nasa harapan ng buong pamilya niya. Yung kapatid niya, yung mga kapatid niya, yung nanay niya, yung tatay po niya, kapitan. Laging may 45 dito, tsaka 38 dito. Nung ako po'y pinapanel, talaga yung mga baril nasa harapan ko. Nasa Panginoon na po si Papsi. So, nung kami po ay nag-preach ako doon, pinikit ko na lang ang mata ko. Naglakad na lang ako sa spirito. Preach, and then sabi ko, magkakaroon tayo ng altar call. Nung ako po'y nag-altar call, ang message ko that time is second touch. Everybody say the word second touch. Yun po yung pinrich ko. At sabi ko, sino dito yung gusto ng pangalawang paghipo ng Panginoon sa kanyang buhay? Pagmulat ng mata ko, nandiyan yung nanay niya, nandiyan yung tatay niya, nandiyan yung mga kapatid niya, yung mga kumukontra sa akin. Alam niyo po, nagpunta sa altar at nagyakapan kami. And after 6 months, pinakasal na po kami. Sabihin natin sabay-sabay, love is sweeter the second time. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Pastora Malu, let me interview you. Yan, amen. Pastora, can you please stand up on your feet? Ang ganda mo naman ngayon. Ano ang naramdaman mo nung tayo ay nagkabalikan? At ang sabi ng nanay at tatay mo, pinapayagan ka na dahil 33 ka na. 33 na po siya nung pinayagan siya, mga kapatid. Amen. Dito tayo sa Okay, sana mga 19 years old, Kaya na po, 33 na siya nung pinayagan siya ng nanay. 33 na ba? Or 32? Something like that, po? Tandaan niyo po, mga kapatid, ang mga lalaki hindi magaling sa numbers. Pagpasensyahan niyo. Pero mga 33 or 34. Pastor Malu, what did you feel when we had our second chance o yung second time natin na nagkasama? I do. Hindi pala. Masayang-masaya ako kasi I waited for almost 2 years. Before that, I've been waiting for a lot of time na magkaroon talaga ng mapapangasawa. May mga nanliligaw pero hindi ko po type yung mga ibang lahi. Gusto ko talaga Filipinong Kapampangan. So, nung pinaghiwalay kami, it was so heartbreaking na affected yung health ko. Nagkaroon ako ng Bell's palsy, nagkaroon ako ng spinal injury. So, hindi siya masayang journey. Pero, may word naman si Lord sa akin. So, after that, nung nagkabalikan na kami, hindi saya-saya ko. Hindi, masaya. Sobrang saya ko po. Kasi, I know na may plano si Lord sa aming dalawa. And yung hindi ko ma-describe, yung feeling ko noon, kasi talagang victorious, triumphant na heto na yung ang tagal ko nang hinintay. I love you.
Ay. Palakpan po natin ang Panginoon sa buhay. This is the picture. Ano po, pwede bang pakita natin yung picture? This is us today. We have a family. Napakabuti po ng Panginoon. Pwede bang palakpan natin si Lord? Why? Kasi love is sweeter the second time. Everybody say, love is sweeter the second time. And that is my message for all of us today. Alam niyo po, I've been contemplating, I've been praying for the past few days. Nandun po kami sa campus leaders, naghihingi akong word from the Lord. Even before ng campus, sabi ko, Panginoon, what is your word for your people today? At ang sabi ng Panginoon sa akin, God is the God of many chances. Everybody say amen to that. Why is the quote, ito pong saying na ito, love is sweeter the second time, very famous. Bakit ito ay sikat na sikat? Bakit ito ay napaka-importante na word? And marami pong nag-quote ito. You know why? Because number one, love is sweeter the second time because the pain of the first time teaches us to treasure the second. Tagalog, mga kapatid. Sino diting nasaktan na? Magtaas ng kamay. Amen. Kapag hindi ka pa nasaktan, hindi ka tao. Amen. Because the pain of the first time teaches us to treasure. Lord, alam niyo po, nung muli kami nagkabalikan, pumayag na yung nanay niya, pumayag din, tinreasure ko yun, mga kapatid. So, alam niyo po, 2 years ako nag-fasting. That time, hindi pa po uso yung keto, hindi po ako kumain ng kanin ng 2 taon. Kaya niyo yun, mga kapatid, Pinoy ito. Ha? Hindi po ako nanonood ng kahit na sa TV that will defy my eyes. Anything, tinreasure ko talaga at sabi ko, Lord, if you're gonna give us a second chance, a second time, I'm gonna treasure it. Kasi masakit. Amen? And that is the reason bakit love is sweeter the second time. Bakit it teaches us. Sino diting natuto ka na? Amen? Nawalan ka ng disciple, nahulog yung mga disciples mo, o ikaw mismo, baka nagkamali ka, pumalpak ka, sumablay ka, pero binigyan ka ng second chance si Lord, binigyan ka niya ng third chance, fourth chance. Love is sweeter the second time. That's why we need to treasure the second. Pangalawa po, because second chances are built on forgiveness and grace. Kapag meron pong second chance, alam niyo po, malabo na kami magkabalikan sa dami ng kapalpakan ko. Parang ganito lang yan, mga kapatid. Kagagaling ko lang sa mundo, ine-expect ng lahat na banal na ako. Hindi. Banu po ako noon. That was 2005 and 6. No? So, ang nangyari sa akin, binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon. Sabi ko, Lord, kung muli mong ibabalik sa akin si Lou that time, because I love her so much. I believe she is my Rebecca. Kung naalala niyo po, si Isaac, meron siyang naging asawa, si Rebecca. And sabi ko, Lord, she is my Rebecca. Kung ibabalik mo lang siya sa akin, Panginoon, I will be very happy, I will be very happy. Na ako po ay ite-treasure ko siya and give me grace on this. Forgive me, Lord, for all the things that I've done. Alam niyo po, binigay ng Panginoon because the second chances are built on forgiveness and grace. Alam mo bakit nandito tayo? Second chance ng Panginoon sa atin to. And only the grace of God, yung biyaya ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kaya nandito tayo. Tingnan mo ang katabi mo, may second chance yan. Amen? Sumablay man yan, nagkamali man yan, pumalpak man yan. God is not easily angered. He is the God who loves us and He gives grace to us. Everybody say amen to that. Kahapon po, and for the past 2 days, we were in Campus Leaders Revolution. Amen? At I've been praying, Lord, You gave me this word, confirm it. And I want to echo, nais ko pong i-echo dito sa church natin, some of the things that we have learned, yung mga napag-aralan natin sa Campus Leaders Revolution, and they are related dito po sa ating topic. And there are 3 persons, everybody say the number 3. There are 3 persons in the Bible na na-experience nila yung second chance sa kanilang mga buhay. Sino dito yung nangangailangan ng second chance from the Lord? Ulitin ko, sino dito yung nangangailangan ng second chance? Ako, mga kapatid, si Pastor Janelle,
sa lahat ng aspeto ng aking buhay, I need my second chance. I need my third chance. I need my fourth chance. Lahat tayo, there is no one here is perfect. Lahat tayo, we need the chances of life. Amen po ba tayo doon? Katulad po ng aming pong love life, we needed that second chance. And the second chance, yun po yung nagbigay sa amin ng grace sa aming pong mga buhay. There was a man in the Bible by the name of Jonah. Everybody say the name Jonah. One of the Bible character at meron din siyang book sa Old Testament was Jonah, no? And I want to echo once again yung isa sa mga preaching, and I believe this will help us understand yung tinatawag nating love is sweeter the second chance or the second time. Ano po? Si Jonah, from rebellion, naging submissive po siya. No? From rebellion to submission ang kanyang buhay. Binigyan siya ng Panginoon ng second chance. From Tarshish, yung pong lugar ng rebellion niya, dinala siya ng Panginoon sa Nineveh. Saan natin makikita to sa Word of God? And I want you to learn this morning sa Jonah chapter 1 verses 2 to 3. Ang sabi po dito, or let's start with verse 1, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Ano po sabi sa verse 2? Ito ang instruction ni Lord sa kanya. Go to the city of Nineveh. Saan daw? And preach against it because its wickedness has come up before me. Verse 3, but Jonah ran away from the Lord and headed for where? Tarshish. So tinawag siya ni Lord sa Nineveh, pumunta siya sa opposite side, that is northeast, they call it Tarshish. Ano po? He went down to Joppa, where he found a ship, yun po yung daungan, ano po? Where he found a ship bound for the port. After paying the fare, nagbayad siya, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. To flee from the Lord means to rebel from the Lord. Amen? Yung tinawag, alam niyo ba si Jonah, he's not an ordinary person. Jonah, he was a prophet. Amen? Leader na yan. And many of us in the church, nasa church na tayo for a very long time. You are like Jonah. All of us are Jonahs in this place. And the Bible says, for the very first time, everybody say, first time, tinawag siya ng Panginoon. Amen? I remember Pastor Daniel Kong talking about the word pride, no? Ang pride pala leads to destruction. And the fruit of pride is what we call rebellion. Or in-emphasize to ni Pastor Pretorius and ni Pearson, Pastor Pearson, yung rebellion from the Lord is what we call individualism. Everybody say the word individualism. Yung gusto mo mag-isa ka lang. Si Jonah, pinili niya na lumabas siya doon sa kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon sa kanya, maglingkod siya. Saan? Sa Nineveh. Pero ano sabi ng Word of God? He ran away from the Lord. Come on. Nandiyan po ba kayo? Amen? At ang nangyari sa kanya, when he ran away from the Lord, nag-isa siya. Every time na merong meron pong isa sa atin na nakakaranas ng individualism, yan po yung masaklap talaga. Yung ako na lang, basta kami na lang, hindi na ako sasama dyan kahit kailanman, di ba? And you know what? Did you know that hindi kalooban ng Panginoon na mag-isa tayo? Everybody say amen to that. Ang kalooban ng Panginoon ay sama-sama tayo because we are the church. Kung maglilingkod tayo sa Panginoon, sama-sama. Amen po ba tayo doon? Parang nung kami, no? 30 anyos kami. Ang sabi ko sa kanya, handa ka na ba? Itatakas na kita. Ang pangit, magtatana kami, 30 anyos. Sana mga 15 anyos, di ba? Magandang pakinggan. Huwag na lang, pangit. Sabi ko sa kanya, ano po? At alam niyo po, plano namin na maging individual na lang, kami na lang. Pero sabi namin dalawa, kung hindi masaya ang lahat, huwag natin itutuloy. Hindi po pwedeng tayo lang ang masaya. Dapat lahat masaya. Amen. Yung mga young people dyan, hindi po pwedeng kayo lang ang masaya. Dapat ang buong pamilya masaya. Amen. Amen. So, nakita namin that we cannot operate with individualism. Like Jonah, nung nagrebelde siya,
siya po ay umalis. And the Bible says, ano po, in verse 3, tingnan niyo ito. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went, ano daw? He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish, and he paid the fare. Binayaran niya. Tandaan niyo ito mga kapatid, pag mag-isa ka, lahat babayaran mo. Pero pag marami ka, magtutulungan tayo. Amen. Pag mag-isa ka, ayaw mo kay Lord, lahat babayaran mo. Magbabanat buto ka talaga. Pero kapag kasama mo si Lord ang magbabayad ng lahat. Kaya si Jonah, siya nagbayad, di ba? Sino dito gusto mo makalibre? Kahit man lang sa pamasahe, di ba? Sino dito gusto mo makalibre ng bahay at lupa? Sino dito gusto mo yung bahay mo sa hindi binabaha? Pumunta ka kay Lord kasi si Lord ang magbabayad niyan, hindi ikaw. Kasi sabi dito, He paid the fare. And went down to it, to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. I want you to see these words. Ano sabi diyan? He went down. Sabi mo sa katabi mo, down. Pababa ng pababa ng pababa. No, he went down to Joppa. No, nagbayad siya. And he went to it, into it. Pababa ng pababa. Sa verse 5 ng Jonah chapter 1, ang sabi po ito, but Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. He went down to the deck. Sa pinakailalim ng barko, ano po, dun siya. So in other words, kapag nasa rebellion tayo, when we do not agree with God and we go to the opposite direction ng plano ng Panginoon sa atin, ito lang po yung masasabi ko mga kapatid, pababa ng pababa, down, 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 down. Ang pinlano ni Lord sa atin, paangat ng paangat ng paangat ang ating buhay. Pero pag nagre-rebelde tayo sa Panginoon, paano ang buhay? Pababa ng pababa, down, down, down. Sino dito ang ayaw mong bumagsak ang buhay mo? Huwag tayong magrebelde sa Panginoon. Everybody say amen to that. Because this is what Pastor Pearson said, your ego will put extra chapters of your life. Your pride will turn one chapter to 4 chapters. In other words, ano po, ang buhay po ni Jonah, dapat pang 1 chapter lang siya. Sabihin na sabay-sabay, 1 chapter. Kung sinabi lang ni Jonah, Lord, susunod ako sa iyo. Nineveh, I'm gonna go to Nineveh, period. Tapos po. Amen? 1 chapter lang. Bakit nagkaroon ng 4 chapters? Because your disobedience will bring extra chapters of pain and sufferings in your life. Sino dito gusto mo ng suffering sa buhay mo? Sino dito gusto mo ng pain, sama ng loob sa buhay mo? Huwag kang mag-obey. Come on. Amen. Yan po ang nangyari kay Jonah. And believe me, my friends, dapat pang isang chapter lang, tapos na. Ganda ng istorya. Tama po ba? Parang si Jabez, isang verse lang siya, umayos ang buhay niya. Pero itong si Jonah, dahil pinili niyang magrebelde, lumayo sa Panginoon, nagpunta siya sa other direction, at hindi niya pinuntahan ng plano ni Lord, the Bible says na umabot pa siya ng 4 chapters of pains and suffering. You don't have to experience that. Amen po ba tayo doon? Ang plano ng Panginoon ay sumunod tayo sa Kanya at pagpapalay niya tayo. Pero meron po akong mabuting balita sa inyo. Tanong niyo ko, ano? Kung may first time, may second time. Sino po dito yung handa na sa second chance ni Lord? Ano po sabi ng Joshua chapter 1, verse 9? Nung siya po ay nahimasmasan, ano po, dahil nagkakabagyo na takot na po ang lahat ng nasa barko. Bakit? Nagpadala ang Panginoon ng matinding bagyo. He answered, anong nangyari? Sabi ng kapitan ng barko, he answered, I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Verse 17, I'm gonna jump. Now the Lord provided the huge fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Tandaan niyo ito mga kapatid. Pag binigyan tayo ng Panginoon ng second chance, everybody see the word second chance. Ano po? Kailangan natin i-grab dito. The big fish or the whale did not swallow Jonah until Jonah called on the Lord.
Doon tumawag na si Jonah sa Panginoon. Ang sabi ng Word of God, ano po, na yung yung whale, nandyan na. Yung pong malaking isda. Tandaan niyo mga kapatid, naghahanap lang si Lord ng mga magsasabing, Panginoon, I need a second chance. Meron na pong malaking isda dyan na paikot-ikot, handang-handa na dalhin ka niya sa purpose mo, sa assignment mo, sa calling mo. If you're gonna say, Lord, give me a second chance. Come on. Amen. Nagpadala na si Lord ng isang malaking isda because God has a way for restoration upon your life. Ano man ang nasira na wala sa ating mga buhay, meron pong plano si Lord. Meron siyang restoration plan. And alam niyo po, ang Panginoon, He wants to bring you to that place called nothingness. Lord, walang-wala ako, pero Lord, meron lang ako yung second chance na nanggagaling sa'yo. Sino dito yung nangangailangan ng second chance sa kanyang buhay? Alam niyo ba, ang second chance na yan ay yung pong pinakamalaking isda, no? sa dagat. At siya po'y linamon. And when he called on the Lord, napunta po siya dun sa belly. No? Dun sa tiyan ng malaking isda na yon. Tandaan niyo ito, restoration is smelly. Mabaho yan. It is in a dark place. It is a messy place, ano po, na kung saan tayo po'y makakaranas ng mga kadiliman sa buhay. But when you are in that place, we call it the second chance. Let me tell you, no? Ang Panginoon, He is about to restore your life. That is the grace of God. Yan po yung biyaya ng Panginoon para sa atin. Amen? Si Jonah from the place of rebellion, okay, the fish swallowed him. And the fish brought him to the closest place of his calling. Hindi binalik ng isda si Jonah dun sa place of rebellion niya. Yung second chance, dadaling ka doon sa place of obedience mo. The reason why you have a second chance, everybody say the word second chance, hindi para bumalik sa dati nating ginagawa na mali, kundi para puntahan ang magandang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Everybody say amen to that. So sabi po sa chapter 3, I love this one, ano po, ng verse 1. Then the word of the Lord came to Jonah, ano daw? Basahin po natin. Then the word of the Lord, pakilagay po sa screen, ano? Then the word of the Lord came to Jonah the second time. Everybody say the word second time. Ano sabi ng Panginoon kay Jonah? Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Ano po yung sinabi ng verse 2? Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Ano pong nangyari sa Nineveh? That Nineveh, yung makasalanang lugar, naligtas po. Mula sa mga matanda, pinakabata, lalaki, babae, pati po yung mga hayop, mga kapatid, ay naligtas. Bakit? Meron pong isang Jonah nagkaroon ng second chance. Hindi mo alam, kapatid, kung ano ang second chance ng Panginoon sa iyo. Pwede mong ma-save yung barangay mo. Pwede mong ma-save yung school na kung saan dinagay ka ng Panginoon, yung kumpanya na yan, when you are willing to obey the Lord, because from a rebellious prophet, okay, sa Tarshish, he became an obedient prophet who saved a nation. Tignan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, may second chance. Sige, hawakan mo yung kanyang kamay at sabihin mo sa kanya, may second chance tayo. Ikaw at ako ay gagamitin ng Panginoon. Everybody say amen to that. The second man was the blind man in the book of Mark chapter 8. And I love this one. Kasi ito yung pinrich ko nung ang mga kapatid ni Pastora Malu, nanay at tatay niya, sila po ay first time kong ma-meet muli. Ano po? Pinag-preach ako, nandun yung mga ayaw sa akin. At ito po ang aking preaching, second chance, ano po, or yung second touch of God. From sight to vision. Everybody say, from sight to vision. Kung si Jonah, from rebellion to obedience, ito naman pong blind man na ito, nagkaroon siya ng sight. Meron siyang gusto niya makakita, pero binigyan siya ng Lord ng hindi lang po physical eyes. Bonus na lang yun. Pero nagkaroon siya ng vision sa kanyang buhay. Ano po sabi ng verse 22 ng Mark 8?
As they came to Bethsaida, sabihin natin sabay-sabay, Bethsaida. Some people brought a blind man to Jesus. They begged Jesus to touch him. And then Jesus took the blind man's hand and led him out of the village. Naalala niyo po ba yung kwento na ito? Inilabas ng Panginoon itong bulag na tao na ito. Saan? Doon sa village. And then ito pa yung nakaka-offend. He spit into the man's eyes. Gusto mo ng second chance? Duduraan ka. Papayag ka? Ako, mga kapatid, okay lang. Kahit buhusan pa ako ng putik. No? Basta magkaroon lang ako ng second chance. Amen. Hindi itong bulag na tao na ito. Sabi niya, Lord, kahit anong gawin mo. So dinuruan ng Panginoon yung kanyang mga mata and place His hands on him. Jesus asked him, can you see anything? Ayan, tanongin mo mga katabi mo, can you see anything? Yun po yung first touch. No? Yun po yung unang-unang paghipo ng Panginoon. And then, ano po sabi ng bulag na tao? The man looked up and said, I see people. Nakakita naman siya, no? Nagkaroon siya ng sight. But, eto yung problema, they look like trees walking around. Malabo, mga kapatid. Ano po? Sino dito yung meron kang malabong buhay? Sino dito yung tawag sa'yo? Labo! Di ba? Nung ako po'y makasalanan pa, kalokohan pa yung ginagawa ko. Yung best friend ko si Consuelo Tino, lagi niya sinasabi sa akin, labo mo! Sabi niya, sino dito yung sinabihan kang labo mo? Di ba? Alam niyo po lahat tayo, dumating sa punto ng ating mga buhay, malabo talaga ang buhay. Nandiyan po ba kayo? Mga tatay, malabo ang future ng iyong mga anak. Amen. Mga cell leaders, malabo ang nangyayari sa iyong cell group. Bakit? Kailangan natin ng second chance. Pero, binigyan ng Panginoon ng second touch ang tao na ito. In verse 25, ang sabi dito, then Jesus placed His hands on the man's eyes a second time. Sabihin natin sabay-sabay, second time. And the man saw clearly. Everybody say, vision. Ang taong merong vision, malinaw sa kanya ang pinapagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Lahat tayo mga kapatid, na born again tayo, malinaw sa atin. Na born again tayo para hindi lang mag-church. Na born again tayo para magligtas ng kaluluwa. Malinaw yon. That is what we call vision. Hanggang hindi clear sa atin ang pagiging Kristiyano natin mga kapatid, hindi ka pa, wala ka pa, kailangan mo pa ng second touch ni Lord. A second time, nahihipuin ng Panginoon. Anong nangyari sa kanya? His sight was normal again. Alam niyo po, ang Kristiyanong hindi nagwi-win, hindi nagdi-disciple, abnormal sa kanya yan. Gusto mo maging normal? Tanungin mo katabi mo, gusto mo maging normal? Kailangan natin ang second touch ni Lord. Amen. Then he could see everything clearly, even at a distance. Jesus told him when he sent him home, don't go into the village. Parang sinasabi ng Panginoon, huwag ka nang bumalik doon sa dati mong lugar. Bakit? Alam niyo po ba that the place, Bethsaida, is a faithless place. Mamaya po, akin pong tatalakayin yan. I have some points about this. The second touch reveals the process of spiritual clarity. Everybody say, process. Yung first touch ni Lord, yun yung unang paghipo niya sa'yo. Pero hindi pa tapos si Lord sa'yo. Kasi meron pa siyang second touch sa buhay mo. Kung nalaglag ka noon, kung noon hinipuan ni Lord tapos nag-init ka sa Panginoon pero nagwala ka, di ba? Nagwalwal ka, okay lang kasi process. Everybody say process. But the second touch brought full clarity. In other words, yung spiritual understanding is oftentimes it is progressive. So in other words, merong proseso ang ating buhay Kristiyano. Meron kang first touch, meron kang second touch, because that is what we call the process of spiritual clarity. Siguro ngayon hindi pa malinaw sa'yo. Bago ka pa lang, nag-church. Tinanggap mo pa lang si Lord bilang tagapagligtas ng buhay mo. Okay yun. Dinilinis ng Panginoon ng buhay. Pero there will come a time na sasabihin mo, Lord, hindi na ako
kontento dito na ako'y nag-church lang. Lord, hipuin mo ako. Sa pangalawang beses ngayon, magiging simbale leader ka na. Mag-open ka na ng cell group sa bahay mo. Amen? Why? Because spiritual clarity is a process. Amen po ba tayo doon? Yung mga disciples, blurry sa kanila. Yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila. That's why, ang sabi ng Panginoon, I need to touch this man once again. Kasi hindi nila makita, kung ano talaga yung plano ng Lord sa kanila. Kasi yung mga, alam niyo po ba, that the second touch, number 2, points to the need of personal encounter. Kailangan ng personal encounter ng mga tao sa Panginoon. Kaya nga po, sabi ng Word of God sa verse 23, nandiyan pa po ba kayo? He took the blind man by the hand and led him out of the town. Bakit? Kasi po, alam niyo ba that Jesus led this man out of town before healing him? Kasi ang Bethsaida, everybody say the place Bethsaida. Bethsaida had seen many miracles. In Matthew chapter 11 verse 21, isulat nyo na lamang po yan, hindi ko na inilagay, nakakita na sila ng maraming himala. Sino dito yung marami ka nang nakitang himala na ginawa ng Panginoon? Pero yung pananampalataya ng Bethsaida, bagsak pa rin. They lack faith. Kaya ang sabi ng Panginoon, bago kita pagagalingin at bibigyan ng vision, ilalabas muna kita doon sa atmosphere na walang faith. Kung bibigyan kita ng second touch at second chance, kailangan muna kitang tanggalin sa atmosphere na nagdududa ang mga kasama mo. Nandiyan po ba kayo? Kailangan muna kitang tanggalin doon sa lugar na lahat umaayaw kay Lord. Come on. That's why Jesus led him out. Sabihin mo sa katabi mo, led him out. Huwag kang magtataka kung bakit si Lord tinatanggal ka niya sa maling barkada mo. Huwag kang magtataka kung bakit si Lord tinanggalan ka niya ng trabaho kasi doon sa place of work mo, lack of faith yan. Come on. Huwag kang magtataka kung bakit binibigyan ka ni Lord ng bagong atmosphere. You know why? Because He wants to give you a second chance. Come on. Hallelujah. Ganda nito. That's why, ini-emphasize ng kwento na ito, yung second touch ng Panginoon, that miracles and revelations often require separation. Everybody say the word separation. Saan? Sa spiritual dullness or dun sa unbelieving environment. Kung ang trabaho mo, nagkokos yan ng place na kung saan hindi ka na makapaglingkod kay Lord, umalis ka dyan. Let me confirm that to you. Come on. Amen? Kung ang trabaho, kung ang mga kaklase mo, mga kabarkada mo, yan ang mga nagsasanhi sa'yo para bumalik sa yosi, bumalik sa pornography, sa lahat ng kasalanan, umalis ka dyan. Because God cannot perform a miracle in your life unless you get out of that unbelieving atmosphere. Amen? And thirdly, the second touch, okay, symbolizes the maturing of faith and vision in the disciples' journey. Grabe, ang ganda ng message na ito. I wish I have more time para ma-explain ko sa inyo, no? Alam niyo po ba na sa Mark chapter 8 verse 17, nakasandwich kasi ito, ano po? Yung istorya ng blind man na ito ay nasa gitna ng dalawang istorya. Nandiyan po ba kayo? Sa verse 17, tingnan niyo ito. Do you still not see or understand? Sabi ni Jesus sa mga disciples. Hindi niyo ba maintindihan? Bakit ang mga puso ninyo antitigas? So yan po yung verse 17. And then, pumasok yung blind man. Out of nowhere, nag-perform ng miracle si Lord ng patungkol sa blind man. Sabihin natin sabay-sabay, blind man. Kasi gustong magkaroon ng concept ni Lord na itong mga matitigas na puso na ito pwedeng bigyan ng second touch. And then after niyang nagpagaling ng blind man, suddenly right after those verses, nagkaroon ng revelation si Peter. Sabi ni Lord sa kanya, who do you say I am? Ang sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God.
Out of nowhere, yung hardened heart, yung unbelieving heart, nagkaroon ng revelation. Bakit? Linagay ni Lord sa gitna yung word na second touch. All of us, we need the touch of God in our lives. Bago mo makilala, bago ka magkaroon ng revelation, kapahayagan kung sino si Lord sa iyo, kailangan natin ng second touch ni Lord because love is sweeter the second time. Everybody say amen to that. Because Luke chapter 24 verse 45 says, then opened their understanding that they may understand the scriptures. So in other words, ang sinasabi po ng Word of God, binigyan po ng Panginoon ng pangalawang touch or pangalawang chance ang mga disciples so that mabuksan yung kanilang understanding. Everybody say the word understanding. Na born again ka, hindi lang para mag-church. Because most of the people who goes to church only without understanding are just religious. Huwag po kayong ma-offend dito. No? Hindi ko sinasabing nag-attend lang kayo ng church, religious na kayo. I'm saying this in general. Sabihin natin sabay-sabay in general. No? Ang religious kasi, yung mukha kang banal, pero hindi ka banal. No? From Sunday, nakataas ang kamay mo, pero pag Monday to Saturday, maloko ka. Amen. And you know what? Ang mga tao nang walang understanding, hindi nila alam kung ano yung plano ni Lord sa buhay nila, ay parang mga religious people lang, parang mga pariseo. Kaya sabi ni Lord sa mga disciples dito, bakit ganyan kayo? Bakit hindi nyo maintindihan? So ang ginawa ni Lord, sa gitna, sabihin natin sabay-sabay sa gitna, sinandwich ni Lord yung miracle ng blind man. Nag-perform siya ng second chance, second touch, second time, para magkaroon sila ng revelation dito. Si Peter suddenly sabi niya, Lord, ikaw ang Diyos. Come on, everybody say amen to that. Sino dito yung nangangailangan ng second touch ng Panginoon sa kanyang buhay? I need my third touch. I need my fourth touch. Alam niyo po, 2 araw akong nakaupo sa Campus Leaders Revolution, receiving from the Lord because I need a second time. I need a third touch. I need a fourth chance from the Lord. Kung si Pastor, kailangan niya yan. Lahat tayo, kailangan natin ang paghipo ng Panginoon. Everybody say amen to that. Can I have the keyboardist with me? And lastly, babawi na lang po ako sa SM mamaya. Hallelujah. Ang bilis ng oras dito, ano po? Or late tayo nag-start. And we understand that, ano po, kasi maraming lugar na baha. But if you want to follow this message, ano po, you can still go to SM mamaya, ano po. And lastly, the third person was Simon Peter. Sino po si Simon Peter? Siya yung nag-deny kay Lord. From denial to devotion. Siya yung tao na tinatuan niya ng Panginoon. Pero sa dulo ng kanyang buhay, siya po ay naging deboto sa ating Panginoon. Amen? Nung first time siyang tinawag ni Lord sa Matthew chapter 4 verse 19, come and follow me. Sino dito yung tinawag ka ni Lord for the first time? Magtaas ng kamay. Yung alam mo, tinawag ka ng Panginoon. Amen? Lahat tayo tinawag tayo ng Panginoon from darkness to light. Amen? Lahat tayo, come and follow me. Jesus said, I will send you out to fish for people. But there was a tragedy. May nang nangyaring trahedya. Ano yung trahedya na yun, mga kapatid? In John chapter 21, no, sabi ng Word of God, na-minute sila ni Lord. Pero katatapos lang niyang magpatilaok ng manok. 3 beses, ano po? Tingnan natin itong Luke 22. At the moment the Lord turned and looked at Peter, and suddenly the Lord's words flashed through Peter's mind. Sabi ni Lord sa kanya, before the rooster crows, tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. I-deny mo ako na hindi mo kilala. And verse 62 says, and Peter left the courtyard weeping bitterly. For the very first time, tinawag siya ni Lord. And many of us here, tinawag ka ni Lord. But there was a time in your life na nandito ka sa tragedy ng Luke 22, na dinanay mo si Lord, dininay ko si Lord. Ano po? But the thing I love with Peter is umiyak siya. I can imagine parang sinasabi niya, Lord, give me a second chance. Lord, give me a second touch.
Lord, I know that love is sweeter the second time. I needed God in my life. Sino dito yung meron ka pa rin conviction na ganyan? Kasi hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Amen. Kung ang Apostol Pedro sumablay, ako pa kaya? Come on. Amen. So please do not condemn yourself. May plano pa si Lord sa buhay mo. Huwag mong sabihin na wala nang kwenta, hanggang dito na lang ako. No! Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. If you will just cry out to God, Lord, love is sweeter the second time. Alam niyo mga kapatid, may gagawin pa. Mas matindi pa ang gagawin. Nung kami ni Pastor Malu, nagmamahalan kami nung first time, pinag-iwalay kami. Pero nung kami pinagbalikan ng Panginoon, for the second time, nagkapamilya kami. Nag-ministry kami magkasama. Greater things are ahead of you because God is not yet done in your life. Everybody say amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. And the greatest question ng Panginoon kay Peter was so simple. Nung binigyan siya ng second chance sa John chapter 21, muli niyang minute the same scenario. In the book of Luke, minute niya si Peter at sila'y nangisda. Come and follow me. But then, on John chapter 21, nung siya'y sumablay na, ang sabi ng Panginoon sa kanya, come and follow me muli. No? Sila'y nangisda muli, pero ang sabi ng Word of God, wala na naman silang huli. And what happened in verse 18 of 21? Very, very truly, I tell you, or I'm saying verse 17, ano po? The third time he said, Simon, do you love me? Sabi po sa verse 17. Kasi po na nanghuli sila, minute sila ni Jesus, and for the second time, ano po, after the resurrection. Everybody say, after the resurrection. Binigyan sila ng second chance ni Lord. And right there, habang kasama ni Peter si Jesus, ang sabi ni Jesus sa kanya, Peter, do you love me? Ang tinatanong ni Lord sa iyo ngayon, Rufa, sabi ni Lord, do you love me? Kasi ang mga sasagot lang, Lord, I love you. Sila lang po ang magkakaroon ng second chance sa buhay. Amen. Lahat ng magsasabing, Panginoon, I love you. Ang sabi ng Panginoon, feed my sheep. Take care of my flocks. Pag sumagot ka kay Lord, Lord, I love you. It means you're saying, Lord, I will serve you. Second chances, hindi yan para lamang tayo po ay makabalik or dahil lalaglag tayo, nang hina tayo. Second chances are not just for the coming back. Second chances are for the serving the Lord. Pagsiserve tayo sa Panginoon. Kaya po ang sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo Peter, one day, mamamatay ka katulad ng kamatayan ko. In verse 18 ng John 21, very truly I tell you, when you were young, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, ngayon, na nabigyan kita ng second chance, you will stretch out your hands just like the crucifixion. I will have, sabi ng Panginoon. And someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Yung hindi mo gustong puntahan, pupuntahan mo. Saan yan? Sa krus. And Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Alam mo mga kapatid, ang mensahe ng second touch at second time, second chance is a message telling us, let us follow the Lord. Sumunod tayo sa Panginoon. Anong kwenta ng buhay kung hindi tayo sumusunod sa Panginoon? Amen. Ang sabi ng Panginoon sa kay Peter, do you love me? Because only people who love God, will serve Him. Only people who love God will die at the cross. Alam niyo ba na si Pedro, siya po ay namatay, na ipinako sa krus ng patiwarik. Ang sabi niya, hindi ako karapat dapat na may ipako sa krus katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ipako niya ako na patiwarik. Bakit? Mahal niya ang Panginoon. Amen po ba tayo doon? Today, lawlessness is increasing.
That's why our love must be increasing. Yung pagmamahal natin una sa Panginoon. Amen? Dapat ito'y umangat. Dapat ito'y umangat. Sino dito yung gusto pong mag-recommit ng kanyang buhay para sa Panginoon sa oras na ito? Magtaas ng kamay. You know why? Because John chapter 12 verse 25 says, He who loves his life will lose it. Pwede pong basahin po natin in the count of 3, 1, 2, and 3. He who loves his life will lose it. And he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Pwede bang ipikit mo yung mga mata, ang ating mga mata sa oras na ito? And the Lord is speaking to you right now. Nandito ka man sa physical church or you're online right now, in the name of Jesus, binibigyan ka ni Lord ng second touch ngayon. Sabi ng Panginoon, love is sweeter the second time. Ang Panginoon, inaanyayahan ka niya sa oras na ito. Just like Jonah, to go out from rebellion and go to submission. Just like that blind man, from sight to vision. Sa oras na ito, binibigyan ka ni Lord ng chance. Just like Peter, na sinasabi ng Panginoon, from denial, you will become devoted to devotion. So right now, I want you to commit your life to Jesus. Nagpunta ka sa church, nanunod ka ngayon, at i-commit mo yung buhay mo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, I need a second touch in my life. Lord, kailangan ko po ng paghipo mo sa aking buhay. Opo, Panginoon, sumablay ako. Opo, Panginoon, nahulog ako. Oh, Panginoon, nagkamali ako. But God, this is what I believe. You are the God of many chances. Hindi lang second time, may third time, may fourth time, may fifth time. And Lord, today I am here. Nandito ako, Panginoon. Sige, taas mong yung kamay sa Panginoon. At i-dedicate mong yung buhay sa Kanya. At sabihin mong, Lord, ito po ako. Lifting my hands to you. This is a sign of surrender. And say, Lord, I love you. Sabihin mo sa Panginoon, I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, Lord, cry out to the Lord. I will sing. Sabihin mo sa Panginoon, mahal kita, Panginoon. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Yes, Lord. And all my days I've been held in your hands. Come on, love God right now. From the moment that I wake up Mahalin mo lang si Lord. until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Panginoon, mahal ka namin. Katulad ni Pedro, tinanong mo siya, do you love me? At ang sagot ni Peter, Lord, I love you. And that is the cry of our hearts today. Lord, we love you. We love you, Lord. We love you. Patawarin mo kami, Panginoon. If there was a time of rebellion, if there was a time of denial, if there was a time that we are operating by sight and not by faith, Panginoon, sa oras na ito, we dedicate our lives to you once again. Lord, sa kanila na nandito ngayon na nakataas ang kamay at nagsasabing, Panginoon, hipuin mo ang aking buhay. I pray for the second touch of God in your life. Come on, receive it right now. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon. Hindi ka kailangan pumunta sa altar. Nasa harapan mo si Jesus sa oras na ito. Those who are online, nasa harapan mo ang Panginoon at ang kanyang kamay ay nasa uluhan mo at sinasabi niyang, anak, ikaw ay naging Jonah, ikaw ay naging bulag na tao, ikaw ay naging Pedro, but today I am giving you a second chance and I want you to receive the hand of God upon your head right now.
ang kamay ng Panginoon ay nasa uluhan mo at tanggapin mo ang kanyang paghipo sa iyong buhay. Once again, Lord, pour out the anointing over your people. Come on, receive it right now. Kung nawalan ka na ng anointing, nawalan ka na ng kumpiyansa sa buhay mo, come on, allow the Holy Spirit to touch you right now. Because the Holy Spirit is in this place. And I will sing, oh God, Lord, your goodness, the goodness is overflowing in your life from your head down to the soles of your feet. Lord, we declare this. Salamat, Lord, sa iyong katapatan. Salamat that you are the God of many chances. Salamat, Panginoon, that you are the God who can touch and give me the second chance in my life. Yes, Lord. Woo! Yes, Lord, I will sing. Oh, I will sing. One more time. The goodness of God. Work it out. Worship Him and tell Him, Lord, all my life. 'Cause all my life you have been faithful. Lord, all my life. And all my life you have been so good. With every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Lord, I will sing. Oh, I will sing Sige po, of the palakpan natin ang ating Panginoon. goodness of God. Our God is the God of many chances. So pwede bang harapin mo ang katabi mo, sabihin mo sa Kanya, may chance pa tayo. May gagawin pa ang Panginoon sa ating buhay. May gagawin pa ang Panginoon sa mga mag-asawa. Everybody say amen to that. Pwede bang hawakan mo yung asawa mo ngayon kung katabi mo siya? Sabihin mo sa Kanya, I commit my love to you. Sige, katabi mo yung asawa mo. Pastora Malu, I commit my love to you. I love you with all of my heart. Love the church. Love your spouse and your family. Everybody say amen to that. Kasi sabi ni Lord, do you love me? Lord, I love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po at maraming salamat. Ayan, good morning po. Sa lahat po ng nakareceive ng second chance ni Lord, nakareceive din ng second chance yung bulsa mo. Nasa giving na po tayo, mga kapatid. Alam ko, hindi kayo napigilan ng baha. Kaya hindi rin po kayo mapipigilan sa pagbibigay. Amen, no? Napakabuti ng Diyos dahil every Sunday o every day na mayroon siyang word sa atin. Bago ko ibigay yung word ni Lord sa umagang ito, ibigay ko muna yung mga katangian. 5 qualities of giving that pleases God. Because giving is pleasing God. Amen po? So number 1 po na katangian o quality to please God. Number 1 is to give kindly. Ano ba yung kindly, no? Kabutihan ng puso. Alam ko, mabubuti ang puso natin. To give uniquely. Ibig sabihin, natatangi. Dapat yung pera na ibibigay mo kay Lord, natatangi yan sa katabi mo. Mas the best, no po. Pangatlo, to give continually, tuloy-tuloy. Walang puknat, ika nga. Opo, no? Pang-apat, to give faithfully. Alam ko po, lahat po tayo napagpala sa Panginoon dahil, sabi ko nga kanina, lahat ng darating ngayong umaga, makikita mo yung tapat kay Lord. Hallelujah, amen. At kayo po yun, tayo po yun. Dahil kahit baha, hindi tayo napigilan. At the last one, by pleasing God, to give worshipfully. No? Bakit worshipfully? Kasi because His giving is a form of worship to the Lord. Kapag nagbigay po tayo sa Panginoon, kung sa palagay mo para kang hindi nakapagpuri sa Lord, magbigay ka ngayon. At yan ay makapag-please kay Lord. So may word tayo na binigay ang Panginoon sa atin. Alam ko ito'y gas-gas na, no? Matagal nating narinig ito. 2 Corinthians 9:7. It's one. Sabi mo, it's one. Bawat isa. No po. Each one must give us as he has decided in his heart. Bawat daw isa ay mayroong decision sa pagbibigay na nanggaling sa puso. Not reluctantly, o sabi niya, hindi nag-aalangan, or under compulsion. Wala pong pressure. Hindi po napipilitan. No po. For God love a cheerful giver. No, ang sarap po yun. No? So sa ngayon, magbibigay tayo ng hindi napipilitan.
Kasi hindi ka napigilan ng baha at hindi rin mapipigilan na magdukot ka ng iyong bulsa. Amen po? So let's pray. Dahil alam ko, 5 minutes lang ako. Amen. So Father God, salamat po Panginoon sa umagang ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na magkaloob ng aming kapirahan upang magamit mo sa iglesia mo Panginoon. Kaya naman o Diyos, sa lahat ng magkakaloob ng mga anak mo, alam ko Lord, sabi nga po kanina, hindi sila napigilan upang pumunta dito sa templo mo. Kaya naman sila'y handa na magkaloob dahil hindi napigilan ang kanilang mga kapirahan. Dahil ang kapirahan na mayroon sila, o Diyos, ay nagmula lamang po sa inyo. Kaya Lord, maraming salamat dahil ang salaping itong malilikom po namin ay magamit mo, may tili Lord, sa iyong ubasan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na to, binibigay po namin sa inyo ang mataas na papurit pagsamba at sa iyo ang karangalan at sa amin po ang katagumpayan. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabing Amen and Amen. God bless everyone. Happy giving po. No worries, church. Honoring God with our wealth had been made efficient. Now, you can also send your tithes and offerings through these easy ways. You can send it to our BDO bank account, City Sanctuary Eastgate Church Incorporated, with the account number 00435-020-5732. Or you can use GCash and send it to 0916-272-6474. Thank you for your seeds of generosity that are given out of love and appreciation to the Lord who is our source. Through this giving, we declare 2 Corinthians chapter 9, verse 11 in your life. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Praise the Lord. Hallelujah. Sino pong nangangailangan dito ng second touch, third touch? Praise God. Konting patotoo lang po. Na-born again ako 1984. And I served God 1990. After 1990, 2020, second touch ko. Kasi nag-serve ako kay Lord pero yung devotion ko hindi ganoon katulad nung mula nung 2020, yung devotion ko sa Panginoon hanggang ngayon. Kaya yung cellphone ko po, kasi hindi ako nag-journal, ang journal ko nasa cellphone. Napuno na yung ano ng cellphone ko, pinadelete ko na yung mahigit 100, hindi, 500 pala. Pero ang gayon, ang dami pa. Yun po yung ginawa ng Lord sa second touch. Araw-araw, ginigising ako ng Panginoon, nagde-devotion ako. So noon, hindi ganun. Yun po yung nagagawa ng second touch. Yung kainitan, yung love sa Panginoon ay lalong umigting sa aking buhay. Yun po yung nagagawa ng second touch. Naging maliwanag lalo yung calling, naging maliwanag lalo yung buhay bilang isang Kristiyano. Salamat po, Diyos. Isang mensahe na naman para sa amin na kailangan namin sa aming buhay. Lord, ang buhay ay maiksi lamang at hindi ka patapos sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi pa kami ganap, Panginoong Diyos. Sa katunayan, tinatabas mo pa kami, isinasanay mo pa kami tulad ng isang pater, kami yung luwad, Panginoon, hanggang ngayon. Hindi pa nagiging kaaya-aya sa iyo. Kaya patuloy mo kami binabasag at minomold muli hanggang sa maging kawangis ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po na hindi ka nagkulang kahit minsan sa bawat isa. Kaya sa oras na ito, hayaan mo, Diyos, yung narinig naming mensahe maging hangarin ng bawat isa sa amin upang kami lalong umunlad at lumago sa pagkakilala sa iyo. Kaya sa umagang ito, kami po ay lalabas sa tahanang ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Igawad mo sa amin, Panginoon Diyos, yung kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso. At ilayo, O Diyos, sa anumang gabagabagan, Panginoon Diyos, sa aming mga kaisipan at puso. Ingatan niyo po kami at kayo po, O Diyos,
ang magsasanggalang sa bawat isa sa amin. Kaya naman sa oras na ito, humayo po tayo, dalhin natin yung kapayapaan, kagalakan ng ating Panginoong Yesus sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon.